Magandang hapon sa inyo lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at kabayan ng kaliwanagan ni Manila Santa Maria, mula sa isyong ating nakanap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang bantao. Hinggil sa issue ng proposed budget for fiscal year 2026 na 6.793 trillion passed in Senate and Congress. Yan. So yung ating tinanong yung issue ngayon, yung budget na proposed budget o people's budget na pinapasa ng Kongreso. At sa ngayon, ito ay pasado na doon sa both chamber. Bicameral na ngayon yung kanyang pinakang last process. So, the bicameral conference will be held December 13, 2026, kahapon pa yon. So, ito yung pinakapinaling proseso diyan sa pagpasa ng budget natin for 2026. To finalize the budget by both chamber at ito ay ibalik sa ating Pangulo for signature at maging batas na ito. Yan. So kahapon pa sila nagsisimula, maaaring hanggang ngayon na maaaring pinagpapatuloy pa siguro hanggang ngayon, hanggang Monday. So after that, dadalhin na nila sa Pangulo yan. Kapag kaya ninalimi ng Pangulo, saka papipirmahan yan kung saka para maging batas o GAA na yan. General Appropriation Act, parang gano'n. Sa ngayon, gab pa lang siya. Pagka siya ay natapos sa BICAM, yun, ganun yung process. So, ang ating proposed budget nito ay itong inyong bisitahin yung ating blogspot at saka yung ating wix.com. Meron tayo, yung article natin nandoon. So, nandun yung links ng proposed budget, yung breakdown ng bawat mga agency at kung saan dadalahin yung mga budget na yan from the proposed NEP o doon sa mula sa ating Pangulo o sinasabi niyang people's budget or president's budget na bago ipasa yan sa Kongreso, yun nakalay doon. So may breakdown ngayon yan na doon sa links natin sa Blogspot. So ngayon ay yun yung nilimi ng ng ating Senado at Kongreso na para maipasa para maipasa na maging batas na budget natin. So meron kasing mga propose doon sa NEP o doon sa budget na proposal na yan na kanilang yung iba binabawasan, yung iba dinadagdagan. Or may tinitingnan sila kung maaari. Yung kagaya ngayon, mainit ang korupsyon. So tinitingnan nila kung mayroong alin doon yung maaaring may corruption doon. So, maaaring magamit para sa korupsyon. So, ang budget ay pipinalin pa sa BICAM bago ito dalahin muli sa Pangulo para gawing batas ito. So, ngayon, ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya, at karapatang pantao. At sa isyong ito ng proposed budget na 7.693 trillion ay nanilimi ng ating Kongreso at Senado ay naway accountable at transparent. Ito nagugugulin para sa kapakanan ng taong bayan at bansa. So ang taong bayan sa ngayon ay naghahanap ng accountability and transparency ng lubos dahil sa na-discovering flood control anomalies. So sana yung paglimi ng ating Kongreso, Senado doon sa proposed budget ng ating Pangulo from them, nilimi nila ito na maging accountable yung kanilang paglimi niya at hindi ito walang parang insertions or whatsoever na magagamit para sa anomalies or corruption dahil nga sa na-discovering flood control anomalies. So na-discover yung mga insertion, mga sinasabi mga unprogrammed funds at mga kung ano-ano, kagaya din niya mga confidential fund na yan, etc., or intelligence funds
na o ano pa mang mga pwedeng paglagakan ng mga pondo para ito ay kurapin. Yan. Na dapat ay masusing nililimit. Kagaya halimbawa, sa flood control project o iba't ibang mga paglalagakan, halimbawa isang ahensya, so malinaw may budget agad yan para sa susweldoin ng tao nila, gugugulin. Lalo na may proyekto, dapat may feasibility, halimbawa DPWH. Dapat alam basahin ng Kongreso yan, yung feasibilities, kung talaga mayroong flood control na paglalagakan. So, kung gaano karami yan, dapat ganun karami din yung feasibilities na ilalagakan o nakalagay doon, ito yung budget dyan. So, dapat mayroong ganun para sigurado. So, ngayon ay, so kung sigurado na, may proseso pa kung paano gagawin dahil mayroong ginagawa tayong pagre-reforma dyan sa budget na yan para siguro yung paglimin na lang, hindi sila naluloko sa lilim. Kahit kasi pasahan ka nung sinasabing feasibilities na yon, pero pwedeng peke yun. Halimbawa sabihin nila kasi hindi naman, halimbawa Kongreso, hindi nila parang ano yan yung parang pupuntahan nila yung yung dapat ganun ang gagawin dyan, parang random check. Halimbawa, mga sa 10 proyektong ilalagaksan nila, dapat may 3 silang pupuntahan ng mga lugar kung talagang meron dapat gagawin doon para masiguro nila na yun ay merong paglalagakang proyekto. Pero baka nakandun na sila sa upuan doon, tinitingnan nila yung genuine yung pero di mo basta mababasa kaya meron kang gagawin yung field check. Diba alam mo, nasa area ang ganun. Tapos pupunta mo yung area, mukhang hindi malalagay ng flood control to, palayan to di ba? Parang ganun, problema, di ba? At check mo agad, bakit may budget to, ganun. So, doon pala makita mo na kung meron. Pero, I thought, hindi ganun, sana ganun ang ginawa ng Kongreso o Senado. Kapag may mga ganung proyekto, dapat may check sila na ganun. Di ba? Sana ganun. Para kahit pa paano random, makikita nila. Pero, sana nga ganun. Pero kung hindi, malaking problema yan kasi pwede pasahan sila ng peking feasibility studies. Kunwari lang, di ba? Alam mo, totoo Alam mo, kahit sino man, pwedeng pumunta ka sa Quiapo, pagawa ka naman ng ganun O sino mga accountant dyan, kaya nilang franchise yun. Pero totoo, mayroon ba talagang gagawa ng ganun? Di ba? Kasi pwedeng, matagal din DPWH, pwedeng gawin nilang ganun yun. Nakala mo naman, totoo. Naka-budget niya, ang laki. Billion. Pero pag tinik mo yung area, hindi, palayan to So, dapat may mga ganun check. Sana, ganun nga. Pero, I hope. So, naway maasahan ng taong bayan, ng ating Senado at Kongreso na ito ay nalimi na lubos at walang nakatagong para sa korupsyon. So, yun. Tama, nalimi ng ating Kongreso na lubos yan. At, syempre, yung ilang mga korap dyan, kagaya nga nung sinasabing ilang mga korap na congressman, syempre, gagawin nila lahat para kung saan nila mailagak yan, di ba? Or even though kahit yan ay kagaya nabanggit natin, for example, na yan ay isang 2-year proposed na mga talagang halimbawa sa isang ahensya nakabudget pero yung pala kahit pa sabihin may feasibility pero parang ghost project siya, wala naman talagang gagawin, di ba, kapag nailaga ka na. So kaya kailangan i-checkin mabuti yung mga gagastusan. Halimbawa, sweldo. Meron ding issue sa ganyan sa sweldo. Yung halimbawa, isang DPW, isang sponsor sweldo niya, 1,000 tao. Gano'n, ganito ang halaga ng sweldo. Pero pwedeng dagdagan nila yon. Halimbawa, yung 1,000, gawin nilang 2,000. Pero may mga ghost employee. May mga ganun di ba? Mga issue. Para makakurap sila. Nakapasa sa budget, pero merong mga dagdag ika nga. Kaya dapat nilimihin mabuti yung mga na yun, di ba? Yung pagbilang pa lang na employee, it should be ganun ba talaga yun? Nilimihin mabuti. Ano ba karami employee pa ng sweldo yun ang nahinsiyang ito? Mabuti yun yan, di ba? So, diba, hindi mo pa chinecheck nila yung mga budget na binibigay nung. Kasi pinopropose ng bawat ahensya yan doon sa ating Pangulo. So ngayon, ay yun yung kanya ipapayin na yung mga chinecheck ng gano'n. Ay kung ipasa nyo mali-mali. Kagaya may merong nakalagay sa budget yung pala peke yun, wala namang
Sa 10 ibinigay ng budget, 4 lang ang gagawin, yung 6, wala yun. Kabalbalan, di ba? Dapat check mabuti kung gano'n. Dapat judge din nila yung area, papasurvey na, bilangin nila yung tao talaga totoo, ilan ba talaga ang employee nitong ahensyang ito, gaano karami talaga yung, kaya yung aside from them, yung commission ng audit, katulong para ma-check yung mga ahensya for the sa mga budget nila, di ba? So halimbawa, this proposed budget is halimbawa, unang-una kanilang i-consult yung mga taga COA, itong budget ba na ito, halimbawa, makipag-consolidate sila aside from investigation nilang ibang personal na pag-investigate ng mga nasa panel para mapupuntahan nga nila. Ngayon, kung yan ay pinupuntahan din ng mga taga commission ng audit, kasi yung commission ng audit mukhang hindi before kasi yan sa sila sa after kapag ang audit nila, di ba? So kaya yung Senate natin at Kongreso sa before lilimit pa lang ng budget kasi hindi doon kasama yung pero dapat kakaibat na nila habang nililimit nila yung taga-commission ng audit para na nalilimit nilang mabuti yung mga kagastusan na yan. Diba? Usually, ano bang gagastusin ng ating mga nasa pamahalaan, unang-una, sweldo. Pangalawa, yung kagamitan nila sa kanilang pamamalakad ng kanilang ahensya. Diba? At may project yan, gano'n, diba? Mga contingencies, mga gano'n. Yan. Dapat, yung mabuti ng ating pamahalaan yan. Sana nga gano'n nila para ano ba yung mga maaaring bakit mayroon santong item na to, di ba? Check mo agad. Di ba? Kung hindi ganun kasanay yung ating mga nasa panel, meron namang mga expert dyan makakatulong dyan. Para limit na gano'ng commission and audit whatsoever na makakaano dyan. Kaya sana naging accountable na maasahan natin sila. So, yan. Dahil medyo nadidiscover na talagang mga garapan ng pagmumukha ng mga ibang congressman at mga senador na tirahin yung budget ng bayan. Talagang sobra. Hanako, bilyon, di ba? Yung 8 million nga, pwede na silang makulong habang buhay. Billion pa. Diyos ko po naman, So, yan. So, ang bawat ahensya ng pamahalaan, lahat ng opisina ay maglingkod sa bayan ng lubos at patas at iwasan ng korupsyon, patas na kapakanan ng lahat ang mga pagtuunan mula sa pagpapairal ng karapatang pantao. So yan. Yan yung sana yung bawat ahensya ng pamahalaan, so sana yan ay iwasan nila yung korupsyon at maglingkod sila ng tapat, mga katotohanan, at yung mga pondo na yan ay talaga ilalagak nila para sa paglilingkod sa bayan, lalong-lalo na sa pang-ekonomiya at iba't ibang kaunlaran na dapat natangasahin mula sa karapatang pantao. Dapat naka-human rights base para yung paglilingkod na yan, para doon gugugulin yung pondo ng bayan, hindi lamang para magpahiral ka ng peace and order para magkaroon tayo ng kaayusan, di ba? O paano tayo mamumuhay. O syempre, yung government, hindi lang naman yung kanyang pamamahala, kundi pati pang ekonomiya na inaasahan yung government para makapagsaayos niya. Lahat, yung from the rights ay siya yung pangunahin na mag-provide, gagawa ng mga hakbangin para mabigyan niya na lahat ng trabaho yung mga tao. Siya yung pangunahing aasahan, hindi basta yung mga tao they can provide for themselves na para naangkop doon sa panuntunan. Kasi yung ibang mga tao, kinakailangang sandalan yung pamahalaan para sila ay magkatrabaho o magkanegosyo. Aside from yung existed na meron kang inasahan na magulang, may pera, makapag-ninegosyo ka, or else napag-aral ka, so you can mayroon kang landing job na pwede kahit yung mga existing mga large companies, di ba? So kaya yung hindi basta makaasa yung mga tao sa basta usual na pamamala, kundi
dapat sasandalan sa pagsabyon o sa mga industriya yung pamahalaan para kung paano niya mabibigyan ng trabaho. Diba? For the rights. At hindi lang yon, iba't ibang kaakibat dyan para yung mga tao ay makapumuhay na maayos. True standard pa. Dapat hindi bibigyan ng trabaho yan. Basta ganun lang yung sahod mo. Dapat standard pa. Sana kaya yung mga budget niya, mahalaga yan dahil nga sa yung budget na yun, hindi mo lang basta pipid yung tao. Kapag hindi niya kaya maghanap ng trabaho at nagutom siya, kundi providing ng industries. Syempre yung ating nangyayari ngayon ay ni-industrial, pina-privatize na nga yan. Kaya dapat magsinubuting gobyerno kung anong gagawin sa mga tao para mabigyan niya ng trabaho aside from encouraging investor kung paano magpapalawak yung ating mga kapwa Pilipino for that. At government paano, magbibigyan mo ng puhunan, ng pangtangin mo, whatsoever. Pero mahalaga dyan ay kung paano na ito matutulungan na magkaroon ng negosyo o trabaho na sustainable. Kasi yung iba, hindi nagtatagumpay eh. Pag nabigyan mo ng ganon, di ba? Dapat pag-evaluate ng gobyerno yan. So ngayon, naway yung budget na ito ay maibigay ang karapatang matao. Sana yung human rights from the budget at iba't ibang mga serbisyo ng gobyerno para maibigay yung karapatan, gawin ng ating pamahalaan niya from that budget or economic from the economic system o para mapag-iba yung pang-tinibigyan karapatan at pamumuhay at yan mula diyan sa budget na yan at iba't ibang paglilingkod ng ating para makapamuhay ng mabuti yung ating mamamayan. Kaya yung pag nakurap yung pera, malaking bagay kasi yon kasi yung iba hindi naman pare-parehas tayo matatalino. Yung iba nga hindi pa nakapag-aaral dahil nga sa problema ng ating pamilya, hindi nakakapamuhay sa karapatan, yung iba wala pinag-aralan. So, hindi nakakasweldo na maayos pag minsan wala pang trabaho. Kaya pag minsan kapag nagpamilya, ayun, problema, gutom yung anak. Gutom sila. Pagkaan ba, walang trabaho. So, yan ang problema ngayon, lalapit kami sa gobyerno, di ba? So, ngayon, hindi lang basta feed. Kaya kailangan, yung sistema natin, hindi nawawala ng trabaho. Palagi meron. So, ngayon, magiging problema lang ng ating lipunan kapag tamad yung tao. Di ba? So, ngayon, kapag tamad ka naman, hindi naman talaga po pwede, hindi ka rin magtatrabaho para kumain ka. Di ba? Alas, may asahan ka. So, yun, kaya dapat yung gobyerno natin ganun ang gagawin. So from that budget, pwede maging puhunan yan sa isang industriya pagtatrabahuin nila. Maraming ilalagak yan, di ba? Para matulungan yung mga tao sa pamumuhay nila, di ba? So yun. Kaya itong ating yaman ng bansang ito, gawin na kung paano makukultivate ng mga tao ito fairly according to rights, no? So muli ay maliwanagan ng Banal na Santa Maria. So yung maliwanagan ng ating Banal na Santa Maria ang bansang Pilipinas, yung pamahalaan, yung mga Pilipino, yung pamahalaan, mamahalaan ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatan ng tao, patas ng hustisya, yan. Iwasan yung korupsyon, pang-abuso. At yung ating Kongreso, Senado ngayon, sana sila'y gabayan, maliwanagan kung paano gagawin na sa mga budget na yun para ito ay may paglingkod ng na ito ay walang nakatago mga para talaga sa interes ng korupsyon at nalimin nila ng lubos yung mga budget na yan para ito ay hindi magagamit o hindi sila naloloko din ng ilang mga ahensya para sa korupsyon. So kasi hindi lang naman sila yung kakibat para sa korupsyon dyan kasi yung mga secretaries ay siyang mga kakibat ng korupsyon dyan at yung mga tauhan nila ng mga officials na yan na siyang nakapaggagawa ng propose na pwede nilang ang gawing propose na mayroon kung silang interest na mayroon pang korupsyon. Kaya nga pwede maglagay sila ng mga proyekto na sa budget na maaaring nila makurap. Di ba? Maglalagay ka ng napakalaki sa contingency mo na hindi naman dapat ganun kalaki. Di ba? Maglalagay ka ng kagaya ng proyekto na
10 proyekto, 6 lang ang totoo, yung 4 hindi. Diba? Kahit may feasibility studies po yun, kaya maging mahusay yung paglimoy ng ating kongreso niya. Kailangan niya. So, maliwanagan para maiwasan na mula sa kongreso, hindi sila mga korap, akibat ng mga opisyalis ng gobyerno, kagaya sa DPWH, secretaries, yung mga opisyal nila, diba? So, yan. Kaya, naku, ang bangis ng ng korupsyon na ginagawa nila. Kaya takipan niya, kung di mo madidiscover yun, wala. Marami yung patuloy tayong malaki ang problema na yung budget ay marami yung hindi makapamuhay ng ayon sa karapatan, tapos sila sobra-sobra karapanan nila na ako ng pera, di ba? Tapos ang daming tao, yung iba walang trabaho, tapos ang gobyerno pa, yung mga matinong gusto magtrabaho, sila pa napiperwisyo, di ba? Hindi yung mga kagaya nila ng mga gumagawa ng katiwalian at yung mga talagang mga illegal sa ating lipunan na kanilang binabast. Hindi naman at puro mga ang pagmisay sila nakakaperwisyo pa ng tao. Kaya ayusin natin ng gobyerno yung kanilang pamamalakad na yan. Kaya dapat nang pagre-reforma para maayos. So kaya yung mamaya Pilipino, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan, suportahan yung karapatan ng tao, patas ng justisya, yung mga pagbayaran na yan. Para sa gayon makapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan. Sa gayon, higit ay makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa ating banal na Panginoon sa Kristo. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. At sana nakapagsabos naman tayo ng karapatang matao sa linggong ito. Higit dito sa issue ito ng ating budget, proposed budget ng 2026. Magandang hapon sa inyo lahat.